Napakaganda ng balitang ito para sa ating mga nakasubaybay sa AFP Modernization Program, dahil tila nagbubunga, o magbubunga na ng maganda, ang pagsisikap ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na makahanap ng malaking pondo, o magpi-finance sa pagbili ng mga kagamitang pandigma ng AFP Modernization Program, lalo na ang mga malalaking proyekto tulad ng mga fighter jets, mga submarines, mga warships, at mga missile system. Pumayag na kasi ang mga malalaking lending institutions ng bansa sa alok ni Secretary Gibo, lalo na itong Bankers Association of the Philippines, na binubuo ng mga malalaking bangko ng Pilipinas, na mag-invest sa mga defense projects ng Department of National Defense. Nakahanda na ang mga malalaking bangko ng bansa, na sila ang magpi-finance sa mga proyekto ng AFP Modernization Program, at nakahanda silang tumulong sa ano pa mang kailangan ng ating AFP. Ayon kay Bankers Association of the Philippines President Jose Teodoro Limcaoco, hanggat ginagarantiyahan ng gobyerno ang pera na kanilang ilalabas, ay wala silang problema. Kaya umano nilang makapag-provide ng hanggang $5 billion, o 300 billion pesos bawat taon, kung hihilingin ng gobyerno sa kanila. Ang AFP Modernization Program Horizon 3, kung saan nakapaloob ang mga malalaking mga proyekto, ay nangangailangan ng 2 trillion pesos, o humigit kumulang $30 billion. Presenta ni Secretary Gibo Teodoro sa mga bangko ang tinatawag na defense bonds, kung saan kung tama ang ating pagkaintindi, ay bibili ang mga lending institutions ng portions ng bond na iyon na kaya nilang bilhin, at yun ang babayaran ng gobyerno sa kanila na may interes sa loob ng itinakdang panahon. Ayon kay Eduardo Francisco, pinuno ng Investment Banking Unit ng Banco de Oro Unibank Incorporated, kung gagarantyahan ng Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas, ay handang-handa silang tumugon, dahil napakaganda ng deal na pinupropose ng Department of National Defense. Ganun pa man, bagamat tila maganda at maliwanag ang magiging deal na ito ng Department of National Defense at mga lending institutions ng bansa, dadaan pa rin ito sa go signal ng Pangulo ng bansa. Ibig sabihin, nasa kay Pangulong Marcos na ang bola, kung itutuloy ba ito o hindi. Ngunit alam nating hindi mag-propose ng ganitong scheme si Secretary Gibo, kung di niya muna ito pinaliwanag kay Pangulong Marcos, at kung hindi binasbasa ng Pangulo. Kaya naman, bagamat di pa tayo dapat magbunyi, ngunit maliwanag na aprobahan ito ng Pangulo, at ito na ang umpisa ng pag-arangkada ng tuluyan ng AFP Modernization Program. Ayon kay Secretary Gibo, na dati ring board director ng Banco de Oro or BDO, ay tinalakay nila ang plano kasama ang bankers group ng bansa, at maganda ang nagiging kasunduan, at naghihintay na lamang sila sa clearance mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at Finance Secretary Ralph Recto, para mapadali ang isang fundraising deal, na di lang mga lokal na bangko ng bansa ang maaring sumali, kundi pati na ang mga dayuhang bangko. Kung sakaling ma-finalize na ito, na inaasahan nating minamadali na ito para agad na maumpisahan ang mga nakapila na ng mga proyekto ngayong taon, ay masasabi nating magiging exciting na ang kalagayan ng AFP Modernization Program, na ilang taon na nating sinubaybayan. Ulitin lang natin ang lagi nating sinasabi, hindi porket walang binalita, ay wala na nga ang proyekto. Tulad na lamang nitong Italian company, na Fincantieri SPA, at Germany company, na ThyssenKrupp Marine Systems, na nag-announce kamakailan na magkakaroon sila ng strategic partnership, para lumaban na makuha ang submarine requirements ng Horizon 3 Military Modernization Program ng Philippine Navy. Kakalabanin nila ang nangungunang dalawang kumpanya, ang Scorpion Submarine ng France, at Changbogo Submarine ng South Korea. Bagamat wala tayong gaanong naririnig na mga balita patungkol sa submarine projects ng Philippine Navy, ngunit ang mga kumpanyang ito, ay may maraming alam na balita patungkol dito kesa sa atin, kaya tuloy-tuloy ang pag-offer nila sa kanilang mga produkto. Ang kanilang kasunduan ay nakatutok sa pag-supply ng U-212 Near Future Submarines o ang NFS, bahagi din sa kanilang package ay ang partnership nila sa establishment of submarine bases, training, logistics at doctrinal assistance sa Philippine Navy. Bagaman hindi nila ito direktang sinabi, ngunit batay sa kanilang mga pahayag, ay napakalinaw na inaalok nila ang Type 212 na submarine sa Philippine Navy, na nagpaplanong bumuo ng submarine force para sa modernization program nito.
Ibig sabihin, ito ang mga pinag-usapan ng Department of National Defense at ng Italian Navy sa mga ginagawang mga sunod-sunod na meeting nitong mga nakaraan. Ang Type 212 submarine ay mas advanced at mas bagong bersyon kaysa sa mga Type 209 submarine na siyang pinagbabatayan ng South Korea sa kanilang offer na Changbogo-class submarine. Ngunit lubos na ring pinapahusay ng South Korea ang capabilities ng Type 209 submarine na mahalin tulad natin sa F-16 Fighting Falcon fighter aircraft, kung saan ang pangunahing disenyo ay mula sa 1970s kahit na ang bagong Block 70-72 version ay isa sa pinaka-advanced na single-engine fighter aircraft ngayon. Ang mga European products tulad nitong partnership offer na ito ng Italy-Germany, ay kilalang-kilala din sa pagiging mas mahal, kaya kailangan talaga nilang mag-adjust at subukang tapatan di lang ang presyo, kundi pati ang mga features din ng submarines na ino-offer ng kalabang South Korea, kung nais nilang manalo sa proyekto. Tulad halimbawa ng air-independent propulsion technology na kasama sa offer ng South Korea, kabang-abang kung isama ba ito sa offer ng Italy-Germany, dahil kung hindi, malamang sa Changbogo submarine ng South Korea papunta ang Philippine Navy. Ang advantage ng submarine offer na ito ng Italy-Germany, ay ang unique feature ng mga Type 212 submarine na wala sa Type 209 submarine, ay ang kanilang mga non-magnetic hulls. Walang bisa ang mga magnetic mines laban sa mga Type 219 submarines, dahil di maa-activate ang mga naval mines na ito, kahit malapit na sa hull ng submarine. Hindi rin sigurado kung ino-offer ba ang non-magnetic hull feature na ito sa Philippine Navy, dahil tila dito ino-offer sa mga export customers labas ng Italy at Germany. Tiyak na magiging plus ang feature na ito kung isama nila ito sa offer. Dagdag pa, ang isa pang unique feature ng Type 212 submarines, ay ang kakayahang magpaputok ng surface-to-air missiles, at hindi ito basta-bastang missile, ito ay ang napakahusay na Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled o IRIS-T missiles. May mga plano pang ang maglagay ng 30mm cannon sa Type 202 submarine na ito, ngunit maaring hindi interesado ang Philippine Navy sa mga features na ito. Hindi rin malinaw kung anti-ship o land attack missiles ang ino-offer ng Italy-Germany submarine, kung gusto ito ng Philippine Navy. Overall, maganda din talaga ang Type 212 submarine, at ito ay natatanging submarine na may napaka-advanced na sonar system, na may towed, flank at circular array sonar system. Kaya aabangan natin ang final offer ng Italy-Germany partnership na ito, kung kaya nilang pantayan ang mga features na ino-offer ng Changbogo-class submarine ng South Korea, o kung kaya ba nilang higittan ito, sa mas mababang presyo.